So basahin po natin ang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Ang inyong lingkod magbabasa po mula sa Legacy Standard Bible. Therefore, laying aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. If you have tasted the kindness of the Lord. If the Lord bless us for the reading of His Word, tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa opportunity na kami po ay makasamba sa inyo sa lugar na ito. Salamat, gumising pa po kayo muli sa umaga na ito. Binibigyan niyo kami ng pagkakataon na maitama ang aming mga maling nagawa sa nakaraan, sa kahapon, naging sa umaga na ito, O Diyos. Salamat po sa pagkakataon na ikaw po ay mapaglingkuran pa ng higit pa upang pakinabang po ang aming kapwa, ang aming mahal sa buhay, ang aming mga kapatid sa church at sa mga iba pang Christian churches. Nawa nga po aming mga buhay ay maging katanggap-tanggap una sa inyo dahil sa inyong biyaya at maging pagpapala sa maraming mga tao. At iniling nga namin po sa aming pong pagsamba sa inyo sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ang banal niyong Espiritu siya magturo sa amin. Nawa nga po ang salita mong maipapangaral ay maitanim ng napakalalim sa aming mga puso. At ito nga po ay tumubo, umusbong at magbunga ng marami at mabago nga po ang aming mga buhay. Pakalinisin niyo kami sa aming karumihan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Maaari na po kayong paupo. Na-miss ko po kayo, no? Last Sunday, ako po ay nasa JCF Pampanga Central. At salamat sa Panginoon kasi ang Panginoon po talaga ay kumikilos, gumagawa sa ating kalagitnaan through JCF Pampanga. Hindi po madali ang ministry. Katulad po na nabanggit sa inyo, mas mahirap po. Pero ang Diyos po, patuloy po sa kanyang biyaya, gumagawa, kumikilos, pinagpapala po ang inyong pong mga lingkod. No? At tinutulungan po tayo na lubos na maranasan ng ating Panginoon. Minsan iniisip natin ang pagpapala ay yung mga pwedeng in-expect lang natin na mangyari sa atin. Pero alam po natin sa salita ng Diyos, whether good or bad, the grace of God abounds. No, the direction of God is provided because He gives us the right, He leads us into the right direction. Kung meron mang mga karamdaman, no, it's an opportunity for us to experience God's healing. Meron naman sa atin, siyempre, matagal yung mga karamdaman, no? Pero yun, ang ibig sabihin, kahit mahirap, matagal yung karamdaman, sa biyaya niya, pero pa rin tayong lakas, nagpapatuloy tayo. At marami siyang idinadagdag sa ating ministry. Ang ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng lakas para magamit yung para mapaglingkuran po siya. At salamat rin po sa Panginoon kasi nabigyan rin po ng pagkakataon ng inyong lingkod na makapagturo po sa ating pong kapatid na church sa SIBA, no, sa Christian Evangelical Church of Pampanga, sa Lourdes Heights, sa San Fernando. Salamat kasi napakadami pong kabataan ang dumalo noon. Ang na-import po yung lingkod, mga 40 po ang kanilang target. Pero higit pa po na nadoble po yung bilang. Hindi ko na lang po alam kung ano yung last count. Hindi ko po alam kung umabot yun ng 100. Pero marami pong kabataan ang dumalo. Ang aming po naging topic ay mental health, no? And Christianity. Salamat sa Panginoon, pagbigo siya gumawa sa aming mga buhay, hindi lamang upang matuto, kundi lalong tumibay po yung aming pong commitment sa Word of God. Katulad po ng title natin sa umaga nito na Vice of Word On, mula sa 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. No? At ang sermon outline ay hinanda po ng ating senior pastor, ay ito po ay mga katotohanan na atin rin pong bibigay ng diinan. Makikita po natin na tunay nga po, ang Panginoon ay nagpapaalala sa kanyang salita, ng kanyang salita ay tunay na matatag, matibay, mananatili kailan pa man. Kaya kung nandito po kayo last Sunday, no, in-emphasize rin ito in the context of loving one another. No? To obey the living and abiding Word of God
we must love one another. Yun po ang expression niya. Kaya maganda po na tignan po natin, balikan natin yung 1 Peter chapter 1 verse 25. Kasi sabi po doon ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Peter, but the word of the Lord remains forever. Ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman. Yan ang salita ng ating pinapangaral at pinag-aaralan. At sabi pa niya, and this word is the good news that was preached to you. Ito ang mga salita ng mabuting balita na naipahayag sa inyo na nagbunsod ng inyong kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, unless we have a high view of God and a high view of the Word, no? Tunay nga po, ang buhay mo at buhay ko ay hindi tunay na pababa. Pero una, we have to have a high view of God. Kasi when we have a high view of God, we will have a high view of His Word. Talagang ito po ay ating papahalagahan. Kung mahalaga sa atin, ang pinaka-superior sa buhay natin ng Diyos, katulad po ninyo, kayo po ay nag-commit, dumalo sa gawain ngayong linggo, Sunday after Sunday. Ano yun? Nagre-reliyon lang ba tayo? Is this just a religious act o ritual natin? Hindi po. Kasi sa tuwing tayo po ay dumadalo sa gawain, anumang araw yan, lalo sa araw ng linggo, yan po ay expression ng ating pananampalataya at sinasabi ng ating mga buhay na ang oras na ito ay nakalaan para sa Panginoon kasi siya yung ating priority. Priority natin ng Panginoon. We value Him. And even as we worship together through His Word, we expresses our commitment that we value the Word of God. No? Kaya nga po, nawa katulad po ng ibang mga mananampalataya noong pag-unang panahon hanggang ngayon, yung commitment sa salita ng Diyos, lalo pang tumibay sa atin. Alam po niyo, meron isang college student sa isang university. It so happened, yung kanyang professor ay isang agnostic. Hindi siya naniniwala kay Lord, hindi siya naniniwala sa Bible. At para takutin ng kanyang mga estudyante na mananampalataya, naniniwala sa Bible, tinakot niya sila at tinanong niya ng professor na ito ang kanyang mga estudyante, sino sa inyo ang naniniwala na ang Bible ay Word of God? Taas ninyo inyong kamay. Alam po nyo, kahit po yung mga estudyanteng kilala sa campus na Kristiyano, hindi po nila maitaas ang kanilang kamay kasi natakot sila sa professor na ito. Terror eh. Pero meron 10 babae. Ito pong isang college student na babae na to, matapang niyang itinaas ang kanyang kamay. At sabi ng kanyang professor, naniniwala ka na ang Bible ay Word of God? Eh, ang dami kayong contradiction sa Bible. Parang wala nang kwenta yung mga nakasulat dito, yung mga kwento, walang kwenta ang mga kwento dyan. Ang sabi ng college student, naniniwala ako na ang Bible ay Word of God. Kasi yan ay kanyang love letter sa kanyang mga kaibigan. Yan ay kanyang love letter sa kanyang mga kaibigan. Kaya hindi niyo po maintindihan ang Bible kasi nagbabasa po kayo ng sulat ng may sulat. Hindi naman po ito para sa inyong katulad ninyo. Alam po ninyo kung tayo po ay may pananampalataya kay Kristo bilang siya ating meron tayong relasyon sa Kanya, ang Bible ay para nga bang love letter ng Panginoon. Kasi sinulat ito para nating maunawaan ang Kanyang kalooban, ang kalikasan niya kung sino siya bilang ating Panginoon. Alam po niyo sa panahon natin, marami po ang binabaliwala ang salita ng Diyos. Sa isa pong survey sa Amerika, pinapakita doon na bagaman ng Amerika ay nagkiklaim na sila ay majority ng population nila ay Christians, napakaliit po ng porsyento na nakakabasa ng salita ng Diyos. 11% po ng mga Amerikano ang nakabasa pa lang ng Bible from Genesis to Revelation. So 11%. No? Meron mga ilan, no? Almost natapos nila, merong iban mga stories, nabasa nila. Pero malaki rin po yung porsyento ng talagang hindi nagbasa 10%. No? Meron nakabasa 9%. No? Minsan. Alam po ninyo, sa Amerika, yung 11% na yon, lubhang napakaliit kasi sila yung nagkiklaim na tunay silang mga Kristiyano.
Sa Pilipinas naman, noong 2008, no, survey, 6 out of 10 daw po ang nagbabasa ng Bible. Mataas-taas yun kasi 40%. At noong 2017 survey, 72+% daw ng mga Pilipino ay nagbabasa. Hindi ko po alam kung gaano ka-accurate, no, itong survey nito sa ating bansa. Kaya lang, nadarama ba natin yung impact ng 72% na nagbabasa ng Bible? Kung ako po kayo magsa-survey dito, no, kung sino po ang nakabasa na sa inyo ng Bible from cover to cover, from Genesis to Revelation, makakuha kaya tayo maski 11% o hindi? Hindi ko na isa-survey. Natatakot ako eh. Pero ito po yung paalala ko sa inyo. Kung tayo po ay tunay na Kristiyano, papahalagahan natin ang salita ng Diyos. Kasi how can we know the Word of God if we do not read the Bible, the Word of God? How can we obey the Word of God if we do not know the Word? How can we obey the Lord if we do not know the Word? And how can you know the Word if you don't hear, read, meditate, study, apply the Bible, the Word of God? Hindi po natin ito magagawa. Napag-aralan po natin, no, 2 or 3 weeks, 3 Sundays ago, no, dun sa sermon natin na holiness is a command, that the key in obeying God to be holy is to live in reverent fear. Para tayo po ay maging mamuhay ng may kabanalan, kailangan po tayong magkaroon ng banal na takot sa Diyos. Takot na ginagalang talaga siya. Takot na pinapahalagahan ng kanyang salita. Takot na pinapahalagahan natin ang kanyang mga plano at layunin. Takot na ang kanyang mga ipinangako at inuutos ay ating gagawin at aasahan. At kasunod po nito, natutuhan din po natin na loving one another is the byproduct of being holy. Yan po yung diniscuss last Sunday. Loving one another is the byproduct of being holy in Christ. Kung ikaw ay nabubuhay ng may kabanalan, mamahalin natin yung bawat isa. Yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay produkto ng may banal na pamumuhay sa atin. Pag sinabi produkto, biyaya yan ng Diyos. Hindi mo yan ginawa. Kusa yan na lalabas sa inyo. Natural. Supernaturally natural, we will love one another as a church. Pero hindi po yan automatic. Diba? Pero natural na sa atin. Norm na yan bilang mananampalataya na maging mapagmahala tayo, magmahalan sa isa't isa. Kung meron pong isang binhi o seed, no, ilalagay ko po sa podium na ito. Iwanan ko po dito. Ng isang linggo, ng isang buwan, tutubo po kaya yung buto na yun? Isang taon kaya? Nandito siya. Tutubo kaya yun? Pero yung seed, naturally, tutubo yan, di ba? Kaya lang mali yung lugar. Ang pag-ibig ng Diyos, no, na kanyang ibinigay sa atin, because God is love and God is in us, hindi yan umuusbong at lumalago. Bakit? Hindi po kasi natin siya ipinapractice. Hindi natin ginagawa. Hindi siya automatic, kaya ipinag-utos sa atin, love one another. Love one another. Ipinag-utos siya dahil hindi po siya automatic. So being holy means to live our lives in a way that reflects, no, God's glory, rather than conforming to the ways of the world, as Romans 12:2 says. Kaya kung tunay po na nag-reflect yung glory ni Lord sa buhay ko at sa buhay ko, tayo po ay magmamahalan. Pero paano tayo magmamahalan? Minisip natin, pag tayo magkasundo, minamahal kita, minamahal mo ako, okay, hindi po yun yung love one another. This love is supernatural because we love one another at our worst. When we love each other at our worst, doon pa lang natin nasusunod yan. Anong ibig sabihin yun? Kung kailan napipikon kayo sa akin, kung kailan hindi nyo ako matanggap, kung kailan nakita nyo ang aking kahinaan, ang kakulangan ko at minamahal nyo ako, doon pa lang din nyo nasusunod yung loving na yun, one another. Ganon din po sa inyo, sa inyong pagkukulang, sa inyong pananakit, sa inyong mga kasalanan, sa inyong mga lingkod. Pero pinipili namin mahalin kayo, doon pa lang po namin kayo tunay na minamahal. Doon pa lang nasusunod itong loving one another.
Kasi ang makagagawa lang nito ay yung mga tunay na anak ng Diyos. Loving one another is the byproduct of being holy in Christ. And today, listen carefully, the key to grow up into our salvation is by obeying the word of the Lord. Kung makikita nyo, para siyang cycle. Kailangan may banal ka na takot para sumunod kay Lord, maging banal ang pamumuhay mo. Kung banal ang pamumuhay mo, magmamahalan tayo sa isa't isa. Pero para tayo lumago sa ating kaligtasan, kailangan tayong sumunod sa salita ng Diyos. Tayo po ba ay masunurin sa Diyos? Kung tunay na sumasa atin ng banal na spirito, binigyan ka niya ng pusong malambot, dati parang pusong bato yun pusong masuwain, subalit ngayon ay pusong masunurin na. Sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi siya nagdadalawang isip, kundi masunurin sa ating Panginoon. At kung tayo nagdadalawang isip, nawa, sanayin natin ang ating mga sarili, ang ating kaisipan, ang ating damdamin na sumunod sa kalooban ng Panginoon upang tayo ay lumago. No wonder, may mga Kristiyano ang bilis ng paglago. Pero meron, tagal-tagal ng Kristiyano, hindi po talaga lumalago. Bakit? Hindi masunurin. Hindi masunurin. Ang masaklap, hindi na nga masunurin, masuwayin pa. Sinusunod ang sariling kalooban, hindi ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya how to grow up into salvation. So how to grow up into salvation? Una po, put away relational sins. No? Put away relational sins. So, yan po yung vice of natin sa verse 1. Pangalawa, put on an appetite for the Word. So, word on. Magkaroon tayo ng matindi na pagnanais, pagnanasa sa salita ng Diyos. Pangatlo po, panghuli, prove that you know the goodness and kindness of God. Papatunayan sa buhay mo at sa buhay ko na mabuti talaga ang Diyos. Na siya po ay saksakan ng dila ng kabutihan, ng kabaitan, ng biyaya niya ay lubos na gumagana sa buhay mo at sa buhay ko. Alam po niyo itong utos ni Lord through Peter sa verse 1 ng chapter 2. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Nakarugtong po yan dun sa utos dun sa chapter 1 na alin? Love one another. Di ba yung love one another, napaka-general. So how can we love one another? Ito na yung mas specific. How can we love one another? By putting away some malice. Sabi diyan all. Gana. Walang matitira in all forms. No? In all ways. All malice, all deceit, and hypocrisy, and envy, and all slander, dapat po yan ay iwaksi. Dapat yan ay talikuran. Napansin niyo po ba yung pagka-langsam? No? Sabi din, all malice. No? Pastor, yung malice ba yung mali siya? Parang pwede rin, di ba, yung mali siya Pero hindi, kasamaan yan Yung an intent to harm others, no? Kasamaan. Pansinin po ninyo, yung tatlong bagay, deceit, hypocrisy, and envy, parang kinumpol, di ba? Pero sabi niya, lahat yan. Pero kung mapapansin nyo kasi yung deceit, hypocrisy, and envy, magkakaugnay yan. Kung ikaw ay envious, you will deceive people. Manloloko ka ng mga tao if you're envious. Para makuha mo lang yung gusto mo di ba? Yung gusto mo na wala ka, manloloko ng tao. At hindi ka na manloloko, you will be hypocrite. Magpapanggap ka Yun ang mangyayari sa'yo. At sa panghuli, sabi niya, and all slander. Nakasandwich sa all malice and all slander, alin, deceit, hypocrisy, and envy. Sa Tagalog, ganito po ang pagkasabi, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Ganun po, translate yung malice, kasamaan. Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Kapag ikaw ay mainggitin, ikaw ay madaling matukso na mandaya, ikaw ay madaling matukso na
ikaw po ay magkunwari. At kung hindi ka tunay na nagmamahal, ikaw ay madaling gumawa ng masama sa iyong kapwa. Kaya nga hindi mo gagawa ng masama yung kapwa mo. Bakit? Kasi nga mahal mo siya. Pero pagka hindi, madali yan. Pero ba't ito inuutos ni Apostol Pedro? Kasi nga meron pa rin tayong tendency na gawin ito. At dapat itong ipakita. No? Yung uri ng pagmamahal natin sa ganitong paraan. At higit lalo yung alin? Paninirang puri. Kaya mapapansin nyo, yung mga lingkod, maging inyong lingkod, ay hindi po pinapractice ang paninirang puri. Ang ibig ba sabihin, pag hindi ka naninirang puri, hindi mo na pwedeng i-criticize, sabihin yung masamang ginagawa ng iba. Hindi naman po, we can. Actually, we can judge the actions of people. Pwede natin sabihin yan. Pero kasi ano bang ibig sabihin ng paninirang puri? Diba? Sinasabi natin yung mali nila para alin? With the intention to destroy their reputation. Ayun po yun. Pag-iusapan po natin yan ng mas matindi. No? Madalas po sa hindi, makinig po kayong mabuti. Madalas sa hindi, kung sino pa ang nagsasabing masama ang iba. Kung sino pa ang madalas na nagsasabi na sila'y mandaraya, sila'y mapagkunwari, sila'y mainggitin, sila'y mapanirang puri. Madalas ang mga nagsasabi nun, sila yun. Hindi nyo po napansin. Yun po yung ating nature bilang tao. Wala pong exemption dyan. Kaya maging ang inyong lingkod, binabantayan yung sarili. Kaya nga ipinagutos siya na talikuran. Kasi lahat po tayo, wala pong pwedeng magbanal-banalan dito. Lahat po tayo may ganyang tendency. Wala pong pwedeng magmalinis sa atin. Kaya tignan natin yung ating sarili, kasi pinagutos yan, dapat natin yung talikuran. Dapat natin iwaksi, kaya nga put away relational sins. Kasi yan ay mga bagay na makasisira sa ating relasyon bilang mga mananampalataya. Kayo po ba ay may self-awareness pag ginagawa nyo ito? Po nyo minsan siyempre, no, nagugulat tayo, nabibigla tayo, nagagalit tayo. Nagagawa natin ito eh. Pag nasasaktan tayo, napipikon tayo, nagagawa natin yan. Wala na isa sa atin na exempted. Guilty tayo. Kaya na dapat aware tayo dyan at sundin natin yung pinag-uutos na iwaksi at talikuran ng mga bagay na yan. Kaya nga po, ang sabi sa verse 22, di ba? Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love. Dahil nature na ninyo ang nagmamahalan sa isa't isa, ang utos, love one another. Not just an ordinary love, but love one another earnestly, fervently. Ang ibig sabihin, hanggang binit, luguran nyo yung balang metong. Todo-todo, all out, sagad-sagad, mahalin nyo ang bawat isa. Ganun yung sabi nun. Kaya kapag sinasabi natin, Pastor, punong-puno na ako eh. Puno na ang salok. Dapat ng kalusin. Alam nyo, pagka puno na ang salok, yes, dapat ng kalusin. At ikaw ay sagad na, todo-todo ka nang napipikon, pero pinili mong mahalin ang iyong kapatid, doon mo palang nasunod yung utos ng love one another. Kasi sabi niya, love earnestly, hindi lang love earnestly, but love earnestly from a pure heart. Di ba napaka-supernatural yun? Napaka-divine love nun. Eh gaano ba tayo minahal ng Panginoon? Sabi ng salita ng Diyos, maliwanag. Nang tayo'y makasalanan pa, no? At our worst, we are sinners. We are powerless and helpless. Anong sinabi ng Scripture? God gave or God sent His one and only Son. For what? To die. To redeem us. Hindi ka karapat dapat. Ikaw ay dapat parusahan, tayo dapat parusahan. Pero ang Diyos Ama nagdesisyon. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa Kanyang parusa. Kasi dapat bayaran ng kasalanan. He is a just God. Isinugo niya kaisa-isang anak. Siya nagsakripisyo. Tayo nagkasala, pero sino nagsakripisyo? Si Lord. Para bayaran ang ating mga kasalanan. Ganyan yung klaseng pagmamahal na love one another na gusto ng Panginoon.
Kaya pag sinasabi natin, Pastor, paano matututo yung tao na yan? Kung palalampasin natin to, ganyan. Hindi ko naman po sinabing palampasin ang mga seryosong kasalanan. Dapat siyang bituin. Pero ano bang klaseng pagmamahal ang ating ipinapakita sa bawat isa? Kaya nga po hindi po susuko ang inyong lingkod na mahalin kayo. Kaya sa inyo po, nagtatanong bakit ganun si Pastor? Ganyan na nangyari, hindi man nag-explain, hindi man nagsasalita. Alam po nyo, sa biyaya ng Panginoon, ano man po yung nangyayari sa atin na masama, beyond my control, hindi po nagsasalita ang inyong lingkod. Bakit? Kasi nga beyond my control, umaasa sa ating Panginoon at ini-exercise itong utos na to na dapat ako tumugon ng pagmamahal. Kahit napakapangit pa yung ginagawa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, piliin natin, magdesisyon po tayo ng magmahalan sa pamagitan ng alin? Sa pamagitan ng paghuwaksi, pagtalikod saan? Sa malis o sa kasamaan. No, kasi ang ibig po sabihin sa Greek ng malis ay kakyan. Sabihin niyo nga po kakyan. Hindi po yung street food, kakyan. Ang ibig sabihin po ng kakyan, no, from kakyos, no, yan po ay badness. For instance, depravity or malignity or trouble. Yan po yung may kagustuhan yung tao na gumawa ng kasamaan laban sa kabutihan. Intentionally, ginagawa mo yung masama. Laban yan sa kabutihan. Yan po yung malis na tinatawag. Mapanakit ang intensyon ng taong may malis. Kaya imagine ninyo, anong klaseng Kristiyano ang masama, nag-iisip ng masama para makaganti sa kanyang kapwa na gumawa ng mabuti. Hindi yan sa Panginoon. Kaya ang sabi ng salita, talikuran ninyo. Hindi lamang yun, sabi, put away deceit, no? Dolon. Sabi nyo nga po, dolon. Dolon po yan, no? Ang tawag dyan sa Grego. Ang ibig sabihin, deceit, guile, treachery, no? From an obsolete primary verb, no? Delo. A trick. O kaya nga panlilin lang yan eh. No? Ang ibig sabihin ng deceit. Hindi manlilin lang ang santunay na mananampalataya. Ganon din po, no? Ang sabi, get rid of hypocrisy. Ito pong hypocrisy na ito, marahil ang isipin natin, Pastor, paano po ako magmamahal? Hindi ko po feel. Paano po ako magpapatawad? Hindi ko naman po feel. Ang gusto ko sakalin, Budi Kevin, sakalang kayo po bata, Pastor. Makanya niya po, nakakasora yan. Gusto ko sakalin ko yung leg niya kasi nakakainis siya eh. Tindi-tindi na. Gumawa na nga ako ng mabuti, ako pang ginawa ng masama. Paano ko siyang mamahalin? Pag nagbago na lang yung pakaramdam ko, pag feel ko na siyang mahalin. Alam po ninyo, kahit gano'n na yung pakaramdam, pero you chose to love, kahit gusto mo siyang sakalin, tirasin, gawan mo siya ng masama, yun ang gusto mo. Gusto mo siya, sunugin mo siya ng buhay, tagtarin mo siya ng buhay. I-barbecue mo siya, yun ang gusto mo. Pero ang desisyon mo, minahal mo siya, hindi po hypocrisy yun. Yun po ay genuine love. Loving sincerely from my pure heart. Ano po ang hypocrisy? Ganito po ang hypocrisy. Hi Brad, kagaling mo naman. Talagang ang galing-galing mo, ang bait-bait mo. Talagang pinapakita mo, okay na okay siya. Ang talikod, walang kwenta yung tao na. Walang kwenta. Yun po ang hypocrisy. Kasi pagka sinabihan mo sa kanyang harapan na, wow, di ba, ang galing-galing mo, pinupuri mo siya, pagtalikod mo sa kanya, walang kwenta yung tao. Yun po ang hypocrisy. Hindi po yung pakiramdam. Maliwanag po yun. Iba sa atin, kaya ayoko magpatawad, hindi ko feel eh. Hindi. Kasi love is not an emotion. Love is a decision. Kaya nga inutos na love one another kasi you need to make a choice. You need to make a decision to love the person. Na tatalikuran mo ang kasamaan, tatalikuran mo ang panluloko, tatalikuran mo ang pagkukunwari, tatalikuran mo ang paninirang puri, tatalikuran mo ang mga pasamang bagay na yan, ang hypocrisy, envy. Ano bang nature ng envy? Iba yung envy, naghahangad ka ng alin?
ng mga bagay Same as jealousy. na wala sa'yo. No? Yung iba pong translation, jealousy. Pero kasi ang jealousy ganito. Kung yung asawa ko ahangarin ng iba, ano mararamdaman ko? Jealousy. Kasi asawa ko yan akin yan. Asawa ko, hindi yan pwedeng hangarin ng iba. O ang ginin ng iba, jealousy yun. Pero yung envy kasi, ano ba difference lang? Envy, Acquire everything same as hindi naman sa'yo, gusto mo. Yung lalaking gusto kumangkin sa asawa ko, may asawa na siya, envious siya, gusto niya pang maangkin yung sa iba. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. At sa dito, yun ang sinasabi. Gusto mong angkinin kung anong meron ng iba. Wala kang magandang sasakyan, nainggit ka sa iba, gusto mo meron ka rin. O anumang bagay na meron yung iba, hinahangad mo. Kaya nga pagka ganun ka, yung gusto mo kung anong meron, kung yung iba gusto mo, lagi silang napupuri, lagi silang na-appreciate, lagi silang successful, umaangat sila. Gusto mo yun, ikaw hindi ka ganun. Ang gagawin mo, ikaw ay manglilin lang ng tao, magiging ipokrito ka, magiging pakitang tao ka, magkukunwari ka. Yan ang binubunga ng pagiging envious. Yan po magiging bunga ng tao na gusto niya pong angkinin ang pagmamay-ari ng iba. Kaya nga po, dapat tayo po ay hindi maging mainggitin. Tayo po ba'y mainggitin? Alam po nyo, kaya ipinag-utos yan na huwag na tayo maging mainggitin kasi meron tayong tendency. Diba? Aminin po natin sa hindi. Meron tayong mga gusto na mabuti pa yung iba, meron sila. Kaya nga kawawa yung taong ang dami mo nang meron sa'yo, naiingit ka pa sa iba. Diba? Kawawa ka naman kasi hindi ka mapagpasalamat. At dahil dyan, makupag-bless ka pa, maninira ka pa ng puri. Diba? Nakakita ka ng magandang bahay, ganda-ganda. Pagkukwento mo sa iba, pangit naman nung bahay nila, ang kulay niya, ganyan. Kulay takla. Kaya labiyas. Pagkakalat mo pa, kami na. Usually kasi ganun pag envious kayo, di ba? Sinisira mo kasi wala ka lang. Ganun rin yung iba, di ba? Yung pag wala kang girlfriend, mayroong girlfriend ng iba, naiinggit ka, sisiraan mo yung tao na yun. Wala namang ka-taste-taste yan. No? Yung mukha ng kanyang girlfriend, nagkalat ang ilong sa mukha. Puro ilong. Tapos kung ano-anong sasabihin, ayan, ito lang yan. Kaya lang lumalapit sa yan. Kaya kasi, mayaman ka, kaya ka kinakaibigan niya. No? Yung pala, kaya niya sinasabi, siya pala yun. Kaya nga po tayo po ay mag-iingat sa ating sarili, sa ating tendency riyan. At ganoon din sa mga tao na ganyan. Kasi bakit? Nakakahawa po yan. Pero malinaw po ang salita ng Diyos that we need to what? We need to lay aside malice. We need to put away deceit. We need to get rid of hypocrisy. We need to divest ourselves of envy, and rid yourself of slander. Hindi po ugali ng mga anak ng Diyos ang mag-slander o manira ng puri. Yan ay dapat nating iwaksik talikuran. Pero hindi tumigil si Pedro doon. Laging ganyan ang scripture, mapapansin nyo. Kung may pinaalis, may pinadadagdag, may pinampapalit. Tandaan nyo itong prinsipyo na ito. Lagi po talaga pag may kinuha kayo o inalis, dapat may kapalit yan. Para yan po imanatili, lalo na po sa pamumuhay pag-uugali. Kayo po na may anak, isa pong tip dito, lalo na pag mga baby. Pag meron gustong laruin ng iyong anak at hindi niya dapat nilalaro yun, para makuha, kasi pag kinuha niyo yun, anong mangyari kay baby, pag kinuha niyo yung nilalaro niya hawak niya sa kamay, tatawa siya, iyak siya. Ito po ang technique. Kung mali yung hinahawakan niyo, pinaglaruan niyo, pagkuha niyo, kumuha kayo ng kapalit na tama o dapat niyang laruin. Hihinto sa pag-iyak yung bata na yun. At yung prinsipyo na alin na yun. Kasi kung gusto niyo manatili kayong mabuti yung gawin niyo, pagka inaalis natin yung mali nating ginagawa, palitan natin ng mabuting gawa. Kaya dito nang sinabing alisin niyo yung mga masasamang gawa na yan, ano namang pinagagawa ni
ni Peter. Verse 2, like newborn infants, long for the pure spiritual milk. Yan sabi, long for the pure spiritual milk. Ano daw magiging resulta niyan sa buhay mo? That by it, you may grow up into salvation. Yung pala yung susi para lumago tayo sa ating pananampalataya. Ating talagang nasanasain ang sincero, purong salita ng Diyos. May mga iba pong theologians, dahil milk yan ang sabi, yan daw yung mga elementary teachings ng Word of God. Hindi. Ito yung isang napakatinding illustration ng alin? Ng isang attitude ng isang baby. Ano bang attitude ng baby patungkol sa gatas? Pag umiyak si baby, yan kamukha si Karen, may baby ngayon. Napaka-behave ng anak niya na si Kaya. Inaanak namin yung Kaya na yan. Praise the Lord. Majority sa atin na leaders dito. Pag umiyak si Kaya kasi gutom, pag pinagsabihan siya ni Karen o na JB, "Toknang ka, nak." Bengi na. Hinto ba yun? Yung bata? Kung papaluin si baby, hindi naman pinapalo na rin. Pero for illustration sake, kung papaluin siya, hinto ba siya? Sa paghingi ng gatas? Hindi hihinto yun. Nang kakaiyak hanggat hindi mo siya mabibigyan ng alin. Gatas. And that's the attitude, yung longing for. Ang inyong pong lingkod, nakapag-try na po mag-alaga ng baby kasi 5 kaming magkakapatid, 2 kong bunso ko, inalagaan ko po sila. Sila po ay mga baby. At nakapag-alaga rin ng mga ibang pamangkin. Pero napansin ko, di ba, usually pag nagpipig sila sa bottle, pag hinawakan po ninyo yung feeding bottle niya habang sila po ay dumedede, pag subukan niyo pong hugutin yun, hindi niyo po basta-basta mauhugot. Nakakagatid. Parang nakasaksyon siya. Ganun katindi yung pagtanggap niya ng milk na yun. At ganun yung picture, yung longing for the pure spiritual milk, talagang hindi ka mabubuhay kung hindi mo ito makakamtan. Katulad ng isang baby na umaasa sa gatas. So hindi ito elementary teaching, kundi nagpapakita ng napakagandang illustration na dapat tayo bilang mananampalataya, highest priority ang salita ng Diyos, hindi binabaliwala. Kaya nga sabi sa Tagalog ay ganito, gaya ng sanggol. Kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Marami mga Kristiyano hindi lumalago sa kaligtasan kasi hindi po sila tunay na nananabik sa salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, put on an appetite for the Word. Nawa magkaroon po tayo ng healthy appetite for the Word. Yung spiritual appetite. Lagi po tayong nananabik, nagnanais ng salita ng Diyos like newborn babes, no? With longing and craving. Yan po yung dapat nating maging attitude. Purposeful and intentional toward growth. Kaya natin to pinananabikan kasi alam natin pag ito'y ating tinake in, tayo po ay lalago sa ating pananampalataya. Hindi po makakalimutan ng inyong lingkod. Nung ako po ay una pa lamang Kristiyano, college po ako noon. Kag-graduate ko ng high school, college. Dahil persecuted pa, hindi pa pinapayagan ng parents ko, kasi against sila no, sa aking pag-born again noon, sa aking newfound faith. So hindi ako mabigyan ng allowance o pera para pamasahe papunta dun sa aming church noon. Alam po niyong yung lingkod, pagkatapos talagang sumuyo, linisin ang buong bahay, yung first floor, yung second floor. Noon pa ako, binubunot pa. No? Semento po yung sa baba, kahoy po yung sa taas, kahoy yung hagdanan. So binubunot yan. Kayo po na na-deck na nyo yung magbubunot, mag-floor wax. No? Para lang makasunod sa kwarto-kwarto, kahirap kaya. No? Tapos dahil hindi ka naman makakuha ng pera, pero dahil naging good boy daw ako, pwede na akong pumunta kahit saan ko gusto. Ako po ay magkakadilak mula sa aming bahay patungo po sa church noon. Cadillac, pastor, social ka naman, yaman yun. Hindi po, Cadillacan ang ibig sabihin doon. Ako po ay naglalakad. Maalikabok po, kasi hindi ka naman pwedeng dumaan sa highway, sa MacArthur Highway. So doon pa sa gilid. So pagkatakulan, putik, baha. Pagtag-init, alikabok.
Pero hindi ko po maramdaman noon yung pagod. Kasi may joy. Pupunta sa church, makikinig sa preaching ng pastor. At maaga po akong sumisikap na dumating nun. Bakit po? Kasi napupuno po yung church noon. Pag hindi ka dumating na maaga, doon ka sa likod nakatayo. At kadalasan pag nasa likod yung mga nag-aatin, ano po madalas nasa likod? Salamat sa Panginoon, hindi dito ganun. Pag nasa likod, kwentuhan kasi sa likod eh. Kung hindi natutulog yung iba, maingay, nag-snore, nagkukwentuhan. So ayoko dun sa likod kasi ang hirap kaya bago ako makapunta sa church, tas ganun, hindi ko maintindihan yung message. Bakit? Kundi nagbumihilit yung katabi, nagkukwentuhan, nagchichismisa. Diba? Salamat sa church na dito, hindi po ganun kasi nakikinig talaga kayo. And I hope talaga kayo nakikinig. Kalabitin mo yung katabi, baka tulog na nakamulagat yan eh. Pero alam po ninyo, sa biyaya ng Panginoon, nakita, totoo nga pala na born again ako kasi ganun yung pagnanasa sa salita ng Diyos. Alam po nyo, isa sa pinakamatinding ebidensya na ikaw ay na-regenerate ay yung matindi mong appetite for the Word of God. Bakit? Na-regenerate ko nga. You were born again. There is new life, new creation in you. And that life and creation needs a food, spiritual food. And that spiritual food is what? God's Word. Salita yun ng Diyos. Kaya kung kayo po, hindi kayo nagbuklat ng yung Bible, hindi kayo nag-meditate, nag-read, nag-memorize, nag-recite, na napakatagal na, para kayong hindi kumakain spiritually. Kung last week lang kayo nakarinig, nagbasa ng Word of God, nung nandito kayo sa church, abay, kawawa naman po ang ating spiritual life. Hindi tayo nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Nawa, ikaw at ako ay tunay na magkaroon ng matinding pananampalataya. Ako po ay na-amaze kasi noon, bukod sa excitement pumunta sa church to read the sermon kasi makarinig na mensahe ng Panginoon, yung habit of reading, na-amaze ako kay Lord eh. Kasi nga hindi ko po talaga gaanong maintindihan ang lengguwahe ng English. No? Hindi ko po talagang maintindihan. Mapurol po ang pag-iisip ng iyong lingkod sa wikang English. At Old English pa yung mga Bible noon, di ba? Yung thou, thine, di ba? Mga Old English, King James po noon. Pero ito po ang na-amaze ako. Kahit hindi ko po kompletong naiintindihan yung English language, pero pag binabasa ko yung Bible noon, naiintindihan ko yung kahulugan. Pero hindi ko nga naiintindihan yung English, hindi ko maituro. Kaya ako po ay nagsikap na yung Bible ko may katabing dictionary. Noon kasi ang dictionary ko lamang po noon ay Webster Dictionary. Pero ngayon sa panahon natin, dahil available na po ang mga Bible Dictionary, yun po ang tama. Bible at Bible Dictionary. At lahat ng mga Bible references din po dapat. Pero dahil nga po noon, hindi pa available yan lahat. Para sa lahat, yun lang po. Pero yun po yung nakatulong sa akin para kahit pa paano matuto ng English. Nakita po ninyo, hindi naman po perfecto ang English ng inyong lingkod. Pero kahit pa paano natuto po ang inyong lingkod, nakatulong rin po sa aking pag-aaral. Hindi po ako gaanong kagalingan sa English noon, pero naiintindihan ko sa pamagitan ng banal na Espiritu. Indeed, I experienced the Holy Spirit who gave me the wisdom to understand God's Word as if God was speaking to me through the pages of the Bible. Ano po yung experience nito? Na habang inilipat ko yung pahina ng Biblia, hindi ko man lubos na naiintindihan yung mga wikang English diyan, nangungusap ang Diyos. Ganun po ang naranasan ng lingkod. Kahapon po, ang yung lingkod ay nagbahagi rin ng emphasis, isang portion doon po sa seminar kahapon o sa iyo. Nais ko pong ibahagi sa inyo mabilis lang. Ito po. Nabanggit ko na po sa inyo dati yung Ezra Principle. Ano po yung Ezra Principle? Katulad po ni Ezra sa Ezra 7:10, for Ezra had set his heart, tinalaga niya daw yung puso niya, nagdesisyon, nag-commit siya. Committed to what? To study the law of Yahweh. Law means absolute. Yan po yung word of God. To study. Pagkatapos niya mag-study, magtiteach na siya. Ganun po ba? Ganun ang marami sa atin. We study to teach.
Pero si Ezra, hindi si Ezra principle. Mag-study siya ng Word of God and then Practice. to practice it. To practice it. Maraming mga mananampalataya o nagpo-profess na Christians, they study. Their head is full of knowledge, but their hearts are empty with love. Bakit? Puro head knowledge lang pero yung puso hungkag, walang laman, kaya hindi umiibig. So study the law, study the word, practice it, and then to teach His statutes and judgment in this way. So kailangan pag-aralan, i-practice mo para maitanim na malalim sa iyong puso bago mo siya ituro. Kailangan mo siyang ipaglingkod sa iba. Yan po yung Ezra principle. At meron po isang research, no? Yung benefits po ng pagbabasa nito. So how to benefit from the Bible for your mental well-being. Mental health po kasi yung aming topic kahapon, kaya yan po yung aking pinamagat sa portion na ito. How to benefit from the Bible for your mental well-being. Alam po niyo ang sabi sa 2 Timothy 3:16-17, magagamit natin, mamaya babasahin natin sa may sabay, magagamit talaga natin ito for training in righteousness. Pero ang makikita natin dito na truth applied sanctifies. Kaya hindi nasasanctify, hindi natatransform yung buhay natin kasi na hindi natin in-apply. Ito po yung resulta ng research. No? Sabi diyan, pwede niyo po bang pakibasa ng malakas? Samahan niyo po ako. Reading the Bible has many profound benefits which have been repeatedly confirmed through research. One particularly large study looking at the Bible reading habits of Americans found remarkable personal and social outcomes for those who engage with the scriptures 4 times a week or more. Popularly known as the power of 4 effect. The study surveyed 40,000 Americans and found little benefit for those who read the Bible 1, 2, or 3 times a week, but exponentially more benefits for those who engage with Scripture at least 4 times per week. Pause po muna tayo. Ang dami po nung kanilang sinurvey, 40,000 Americans. So less lang po daw impact kung 3 times a week ka. Kasi ginamit yung word na engage. So hindi lang just basta reading. Kasama dyan yung memorizing, no, meditation, studying, applying the Word of God. Kaya na we need to engage with the Scripture. Ito po yung resulta. So undertaken by the Center for Bible Engagement, the study found that these benefits were found in at least 4 areas of people's lives. Are you ready? Ang source po natin yan, Australian Christians. So ito po yung benefits on Bible engagement. Number 1, better mental health. So kung tayo po ay may concern sa pagiging healthy natin mentally, we need to engage with the Bible, with the Scripture. Hear it, read it, memorize it, meditate on it, study it, and apply it. It will help us have better mental health. Pangalawa, better relationships. Yan po ay nakakatulong para maayos po yung ating mga relasyon sa isa't isa. Doon po sa mental health, nakita po kasi nila na nagbabasa po ng 4 time or more, talagang gumaganda yung kanilang paraan ng pag-iisip. Ang sabi po ng survey dyan, specifically, they were found to have 30% less chance of struggling with loneliness and 32% less chance of experiencing anger. Yung anger issues pala natin na-address din. And destructive thoughts were also noticeably less likely for those with good Bible reading habits. May impact siya sa ating habits. Sa better relationships naman, people who engage Scripture at least 4 days weekly also reported better outcomes in their relationships. Ano po yun? They experienced relational issues, especially in marriage, 40% less than their peers. They were also much less likely to engage in sex outside marriage. Perhaps most significantly, they had 231% higher odds of discipling other people.
Malalayo sila sa kasalanan, paggawa ng masama sa kapwa, tapos makakatulong sila sa disciple making, magdisipulo ng mga tao. And then, better behavior. Makinig po kayo, sabi niyan, those who spend time in the Word 4 days per week or more were also far more likely to live a morally upright life. The study revealed that they were 59% less likely to view pornography and 57% less likely to get drunk. Rates of smoking and gambling followed similar trajectories. So nakakatulong po yan para maging mabuti yung ating pamumuhay at pag-uugali. Lastly, better spiritual life. At ito po yung pinakamahalaga. So finally, people who read the Bible 4 days each week reported as much healthier spiritual life. They were 60% less likely to feel spiritually stagnant, 228% more likely to share their faith with others, and 40% more likely to memorize Scripture. Nakita niyo po yung impact nito. Kaya nga po, one of the surprising discoveries of the Power of 4 Effects study was that the lives of Christians who do not read the Bible most days of the week are statistically the same as the lives of non-Christians. No wonder, may mga nagsasabi Christian sila dahil hindi sila nag-i-engage sa Scripture. Ang uri ng pamumuhay nila, para silang mga unbelievers. Kaya hindi na tayo magtataka kung gano'n ang uri natin ng pamumuhay. Sa madaling salita, in other words, what matters is not a profession of faith, but time spent in the Word of God. Yung po ang mahalaga. Kaya put on an appetite for the Word. Put an appetite for the Word. Alam po niyo, one of the greatest undeniable evidence that you have been regenerated is that you have a healthy appetite for the Word of God. Kung tayo po ay matagal na naboboard sa Word of God, whether preaching or reading, na para bagang wala tayong gana sa Word of God, no? Mabuti pa yung ibang activity, ibang pinanunood, kahit hindi ka na nakatulog o hindi ka na matulog, gising ka pa rin. Kapag ka matagal na tayong ganyan, dalawa lang pong bagay ang ibig sabihin niya. It's either spiritually sick tayo, hindi tayo spiritually healthy. Kasi tulad ng katawan na to, pag ikaw ay may kasalanan, wala kang ganang kumain. Spiritually sick ka, hindi ka healthy. Or, baka spiritually dead ka pa. Ang ibig sabihin nun, hindi ka na regenerated, hindi ka tunay na naging anak ng Diyos. Nawa, hindi po tayo ganun. Kaya isanayin natin yung ating sarili na talagang yung Word of God mahalaga. Kung kaya mong manood ng 3 oras na video o pelikula, dapat sa Word of God, mas matindi. Alam po nyo, yung mga tunay na nauuhaw, nagugutom salita ng Diyos, hindi nila napapansin yung oras. Kaya pansinin nyo po yung sarili natin. Kung madali tayong maboard sa Word of God, check natin yung puso natin. Hindi kaya ako spiritually unhealthy, wala akong healthy spiritual appetite, kaya wala akong gana, konti lang ako kumain spiritually. Nawa, hindi po ganoon ang ating case. Tayo po yung magana sa salita ng Diyos. Kasi bakit yan po yung mahalaga para sa ating paglago, para sa ating kaligtasan. Nagpatuloy pa po si Peter, verse 3. Dito po ako magwawakas. Ang sabi niya, if indeed you have tasted that the Lord is good. Kaya ako po nabanggit, baka hindi kayo spiritual, baka spiritually dead po yung tao eh. No? Kasi nga, wala siyang gana. Pero sabi niya, if indeed you have tasted that the Lord is good. Sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Babasahin ko po pabaliktad ha. Ganito po magiging dating. Sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon, gaya ng mga sanggol, kayo'y manabig sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Napansin niyo po yun?
So like newborn babies, infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow into salvation. So mga kapatid, indeed let us put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Mga kapatid, prove that you know the goodness and kindness of God. That's how to grow into our salvation. Let us prove that you know the goodness and kindness of God. Kaya yung pagkauhaw, pagkagutom sa salita ng Diyos, yan ay pagpapatutuo na ating natikman ang kabutihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, mabuti ang Panginoon. Mahigit 1 taon na tayo ngayon dito. Saan ang galing? No, yung pinasustento para magpatuloy ang gawain. Ginamit ng bawat isa sa atin. Higit ang iba pa kaysa iba. Pero pinakamahalaga, itinutuloy ng Diyos ang gawain na ito. Kasi meron mga tao, katulad nyo, katulad ko, nagutom sa salita ng Diyos at sumusunod sa salita ng ating Panginoon. At tayo po'y dinadala niya pa sa mas higit pa. Hindi lamang komportable, kundi higit na opportunity para lumago pa ang gawain ng Panginoon para makabot pa sa mas maraming mga tao. Kaya nga po, dapat ma-experience natin ang Panginoon. Kung tunay mo siyang na-experience, mangyayari ito sa atin. Alam po nyo, kamangha-mangha nga po talaga si Joseph, son of Jacob. Kasi alam naman nating storya ni Joseph, di ba? Son of Jacob, Joseph the Dreamer. At in-encourage mo kayo, basahin din yung Bible. Genesis chapter 37 hanggang chapter 50. 13 chapters po yun. 17 years old si Joseph. Nagkaroon siya ng grand dream, alam natin yung magro-rule siya, di ba? Pero pagkatapos ng sunod-sunod ng dilubyo, itinapon siya sa pit. He was thrown in a pit. But the grace of the Lord brought him out from the pit. He brought him from the household, from Potiphar's household. Dinala siya doon. So, binless siya ni Lord. Kasama niya ang Panginoon. Pinagkatiwalaan siya. Pero na-accuse siya ng asawa niya. Kasi tinutokso siya ng asawa niya. Gwapo-gwapo talaga siguro ni Diyos. Araw-araw tinukso siya. Pinaratangan siya ng masama ng asawa ni Potiphar dahil hindi siya nahulog sa kasalanan. Napunta siya sa prison. Diba? Nung mapunta siya sa prison, meron siyang tinulungan na dreams. Yung cupbearer, tsaka yung baker. Namatay yung cupbearer, katulad ng kanyang pag-interpret ng kanyang dreams. Yung cupbearer, pumunta sa nabalik na ring spade, no, sa palace. At sabi niya, sabihin mo ako sa Pero. Nakalimut siya 2 years pa. And then, hanggang sa pumunta na siya sa palace. Sa biyaya ng Panginoon, from the pit, the Lord brought him to the palace. Pero may pinagdaanan siya sa Potiphar's household, sa prison. In between, ang dami niyang dilubyong pinagdaanan. Pero ang tanong, meron na bang Bible noon? Pero si Jacob, natatandaan yung pangalan ni Yahweh noon? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. So yung revelation ni God sa kanila, so kung ano yung pinasa-pasa, ikinwento sa kanila from the line of Abraham to Isaac, to Jacob, to Joseph, yun lang na word of God ang alam niya. Ang master niya, yung I will never leave you nor forsake you na word ni God na promise ako. At yun nga yung naranasan ni Joseph. Kaya nga po, tunay nga po, kamangha-mangha at kahanga-hanga itong tao na ito. At ipinagmalaki niya ang Diyos kahit hanggang nun sa palace siya. Hindi ko to magagawa, ang sabi niya kay Potiphar o kay Pharaoh na pinapa-interpret dreams. Ang sabi niya, hindi ko to magagawa. Ang Diyos ang makagagawa nito. Ine-emphasize ko ito ngayon to remind us this. Marami pong mabuting parating sa hinaharap. Pero nawa katulad po ni Joseph, wala pong aangkin sa atin. Kasi ako yan, pastor. Magaling ko eh. Kasi ako yan, pastor. Kasi ang laki-laki ng support ako eh. Wala nawang aangkin. Nawa katulad ni Joseph, sasabihin natin, ang Diyos ang gumagawa at gagawa dito. Sapagkat kapag ang Diyos ang gumawa, masigit na malaki ang pagpapala at magagawa ng ating Panginoon. At nawa katulad niya,
gaano mang kasakit ang ginawa ng kanyang mga kapatid, magpapatawad pa rin siya. Sabi po ni Joseph, "As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today." Yes, people meant us evil, but God meant it for good. Kaya anuman po yung masamang nangyari sa buhay mo o sa ating church, people meant it for evil, but God meant it for good. Let us trust the Word of God and His promises. So how to grow up into your salvation? Number 1, basahin natin ng malakas. Put away relational sins. Vice off. Number 2, put on an appetite for the Word. Word on. Finally, prove that you know the goodness and kindness of God. Ang sabi po ni John sa 1 John 2:17, the Word is passing away along with its desires. But whoever does the will of God remains forever. Paalala ni Paul sa 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is breathed out by God, meaning inspired by the Spirit, and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be equipped for every good work. Mga kapatids, we preach the Word of God for transformation, not transinformation. More than transinformation. Kaya nakita po natin yung scripture, ano po yung katangian niya, magbe-benefit daw tayo, it's for teaching. Yung katotohanan matatagpuan natin, hindi lang yung for reproof. Kung may mali, pwede niyang sabihin kung ano yung mali. Pagkatapos niyang makita yung mali, for correction, maitatama yung mali. At hindi lang maitama yung mali, para masanay tayo sa kabanalan. Yan po ang epekto ng salita ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga po, mga kapatid, the key to grow up into our salvation is by obeying the Word of God. So, we study God's Word to practice it, to teach it, is the secret discipline for spiritual formation. Yan po yung sekreto para tayo po yung may bago. Kaya nga po here at JCF Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. Tayo pong lahat ay tumayo at ariin po nating panalangin ang awitin na ito. Nawa ito po yung ating maging panalangin bilang commitment po na tunay nga po pinahalagahan natin